Tuloy po tayo sa pinag-uusapan po natin, better after. At kagaya nga po ng sabi ko, I am really so serious about this. Gusto ko po talaga na pagkatapos ng lahat ng crisis na to, ay masasabi ko sa sarili ko, wow, no? Nag-grow ako, wow, nag-improve ako, mayroong napakalaking buti na idinulot yung crisis sa buhay ko. No? So, it's up to you. No? Pwede kayong dumaan po sa panahong ito na pinagdaraanan ng buong mundo na pabiktima, pero pwede ka rin talagang dumaan dito na masasabi mo, ikaw ay nakinabang ng malaki. Okay? So, we are talking about better after nga. At para nga tayo masabing, wow, no? I have emerged an improved person after the pandemic. Well, ilang areas po talaga sa buhay na dapat nating tutukan. No? So, mind your spirit. No? Kumusta nga ba? Ano nga ba yung nasa kalooban ko? Di ba? Ganyan. No? Of course, mind your habit. Napakahalaga po talaga. At ngayon po, pinag-uusapan naman natin yung ating mga isip. That's why last Sunday, we talk about minding the mind. No? At pinag-uusapan nga po natin, mahalaga talaga kasi kung anong mindset meron tayo. Pero right now, tuloy natin yan, yung usapang isip. Yan, okay? So, ang title naman ng message natin ngayon ay Mending the Mind. Yan, Mending the Mind. Ayusin ang isip o pag-aayos ng isip. Kasi naniniwala ba kayo na sa totoo lang, kahit anong ayos ng buhay mo, kung ang gulo ng isip mo, gugulo rin talaga yung buhay. Tama? Kahit anong ganda ng nangyayari sa buhay mo, no, kung pangit ang isip mo, no, papangit din talaga. No? Ang laki ng nagagawa ng ating isipan. Kaya nga, let's talk about this, no, mending the mind. Gusto kong basahin ninyo ito. No? Come on, pakibasa lang to ng malakas at mabilis. Sabay-sabay. I thought a thought, but I thought that the thought I thought is not a thought that's good for thought, as I thought. So next time I will thought a thought, I will give it much thought. Sino sasabi ano yun? Tongue twister yun. O mind twister. Ano ba? Tongue twister o mind twister? Mukhang pareho, no? Pero ano nga bang ibig sabihin niya, no? Nakaisip ako ng isang kaisipan, pero naisip ko ng kaisipan na naisip ko ay hindi mabuting kaisipan ayon sa inaakala ko. Kaya sa susunod na makaisip ako ng isang kaisipan, pag-iisipan ko itong mabuti. Okay. Ano ba yun? Masalo bang gumulo ang inyong isipan? No? Pero okay, alam nyo, ang thought talaga kasi napaka-complex, right? No, alam niyo, mayroon po isang picture na gusto kong tingnan nyo. Ito isang magandang illustration talaga to ng ano yun. No? Ano ba yung isip? Yan, di ba? Parang isang mekanismo, no, na grabe ang daming mga piyesa-piyesa, no, may mga, of course, at sa isip na yan may mga palabas, mayroong mga papasok, no? So, kasi ganun mag-function yung mind ng tao. Actually, yung pagsasalarawan niya na yan ay ano pa yan, hindi niya na-capture yung buong idea ng mind. Pero kahit paano makita natin, ay ganun talaga, no? Gumagana ang isip, parang isang napaka-komplikadong mekanismo. Alam niyo ba, sabi nila na ang capacity daw ng isip ng tao ay kaya raw pala, yung full capacity raw, kaya niyang mag-contain ng 4.7 billion books. Kayang i-store daw, 4.7 billion books, kayang i-store ng ilang gig yun. No? Diba, gaano karami yun. Tapos ano pa, kaya raw, ang average daw, karaniwan daw na naiisip ng tao o pumapasok sa kanyang isipan sa isang maghapon ay 50,000 thoughts a day. Come on, 50,000 thoughts a day. No? Ano yun? Gaano katinding processor yun? Di ba? Kasi nga, napaka-complex ng ating isipan. Okay? Ngayon, gusto kong pag-usapan nga natin, no? Kasi nga, okay, kung ganun ka-komplikado yung ating isip, na minsan mag-umugulo, di ba? Minsan hindi maganda yung kanyang kalagayan. Kaya nga, we're talking about mending the mind. So how do we mend the mind? Okay, yung iba sabi nila ay empty your mind. No? Alam niyo mga kapatid, yung yoga na yan, ha? No, be very careful, ha? The Lord and the Bible
never tells us to empty our minds. Never. Hindi nyo makikita sa Bible na yung isip mo, no, i-blanko mo. No? Alam nyo, actually may danger yun. Di ba? Dahil kapag binlank mo, kapag blank yan, pwedeng makapasok ang kung ano-ano. Right? Okay? Actually, ang Bible, ang itinuturo niya, instead of emptying our minds, is for our minds to be active. Yun ang gusto ng Panginoon. Let's take a look at these few verses. Now, 1 Peter 1 verse 13, sabi niya, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded. Okay, doon lang muna tayo. Ano raw? Preparing your minds for action and being sober-minded. No? So, active mind, sound mind. Okay, 4 verse 7, 1 Peter pa rin. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Ano uli? Self-controlled and sober-minded. Okay? 5 verse 8, yung verse na binasa natin last Sunday. Be sober-minded. Be watchful. Ano ang sinasabi ng lahat ng ito? Makikita nyo, emphasis talaga sa Bible pala, yung maayos na isipan. Right? Sober-mindedness. Sound mind. No? At sabi niya, hindi na mahalaga raw ang isip natin para masabi mong nasa maayos na kalagayan yan, siya ay active. No? So ibig sabihin, sober mind is active but peaceful. Okay, mahalaga maintindihan natin to. Kasi pag iniisip mo, di ba, yung empty your mind, di ba, you find peace, right? Nakakatagpo ka ng kapayapaan. Di ba kapag active yung mind mo, di ba parang nakakagulo ng isipan yun? Di ba parang, di ba nga, yung overthinking, di ba? Well, actually, hindi necessaryong overthinking if you have an active mind. Kasi ang sound mind, ang sober mind, pwedeng active pero at the same time peaceful. Kasi nga maayos eh. Ibig sabihin, yung isip mo active na active, malikot pero malikot sa kabutihan kaya mayroon kang kapayapaan. Yung iba, bakit walang kapayapaan? Kasi malikot ang isip pero yung nilalaro ng isip, puro kasamaan, kadiliman, kapangitan, kamalian. Kaya yun, siyempre, magulo. Right? Pero ang isip na nasa katinuan ay active siya pero mabubuti yung mga nasa isip niya. Kaya mayroon siyang kapayapaan. Ako I'd see, by the grace of God siyempre, by the grace of God lang talaga, na ako malikot ang isip ko. Pero I have peace. I have peace of mind. At the same time, malikot yung isip ko. Is that possible? Yeah. Kaya nga po, yun ang sinasabi nga po natin. Mahalaga yun pong sober-mindedness. Okay? So, ano ba ang mga, gusto ko munang tingnan natin to. Ano ba yung mga dapat na maayos sa ating isipan? What needs mending? Number 1 ay yung dirty mind. Yan. Kailangang maayos yan. Ano ba yung dirty mind? Marami, di ba, marumi ang isip. Sabi nga, may mga Kristiyano na malinis ang puso, marumi ang isip. Di ba, pinatawad na ni Lord, Kaya lang, yung isip nila, marumi pa rin, At kapag sinabing dirty mind, of course, karaniwan, una mong maiisip yan, yung mga green-minded. Di ba? Yung bang kapag nag-isip, laging balaswa. Di ba, kapag nag-joke, puro green jokes. Diba, alam niyo, yung mga ganon, papakita, ano ba kasing nasa kanyang isipan, tingin sa babae, sex object. Yung iba, tingin sa kapwa, lalaki, kapwa babae, sex object din. Diba? Ibig sabihin, kasi nga mayroong dirty mind, mayroong green mind. At yung iba, basta na nakakita ng opposite sex, jowa material. Diba, ganun agad yung tingin. Diba, bakit? Kasi nga, mayroong green mind. Pero it's not just about that. Alam niyo, pag sinabi nating dirty minds, it involves yung paano ba tayong mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Di ba? Halimbawa, yung ba masyadong ma-issue? Right? Pagdating sa pera, ma-issue. Kala mo, laging may nangungupit. Di ba? Bakit? Marumi ang isip. Yung iba ay hindi makapaniwala sa sinasabi ng iba. Laging mayroon kinu-question, hindi kaya magtiwala. Alam niyo minsan, mga kapatid, sa totoo lang, may mga bagay na yung attitude natin, sa ibang tao ay kasi reflection natin ng attitude natin ng ating sarili mismo, Yung attitude natin sa iba ay reflection ng ating sarili. Halimbawa, kung ako ay sinungaling,
No, hindi ako nagsasabi ng totoo. Pag kahit may kausap ako, nagsasabi ng totoo, hindi ako basta-basta naniniwala. Feeling ko nagsisinungaling siya. Bakit? Kasi nare-reflect eh. Right? Halimbawa, may issue ako sa pera, di ba, nangungupit ako, yung mga ganyan, no? Pag yung iba nakikita ko, no, hindi ako paniwala na honest sila sa pera, no? Ganon yun. Bakit? Kasi nga mayroong dirty mind. No? Halimbawa, ako ay mayabang, no? So lahat na lang pag may nakita ko, kahit hindi naman siya nagyayabang, nayayabangan ako, no? Bakit? Kasi nga dirty mind. Di ba lahat na lang binibigyan ng kahulugan kasi nga mayroong dirty mind. Yan, no? Kaya nga isa yan sa dapat ma-address talaga sa buhay natin. Yung kapag nalaro ang isip mo, pangit agad yung lumalabas. Di ba may narinig kang ganito, hindi maganda agad, no? Bakit? Dirty mind. Pangalawa, na kailangang ma-mend sa buhay natin o sa isip natin ay yung destructive mind. Yan, destructive mind. Ano ba yung mga isip na nakakasira? Of course, foremost na dyan, di ba? Yung, at talagang ito, hindi mo raw ito maihihiwalay doon sa overthinking eh. Yung negative thinking. Yan, talagang magkasama daw yung dalawang iyan. Okay, yung negative thoughts. Alam niyo ba, yung negative thoughts daw, meron akong nakita sa CNN, ito sabi niya ay negative thinking linked to dementia in later life. But you can learn to be more positive. Tingnan niyo negative thinking linked to dementia. Halimbawa raw, kung ang pattern mo ngayon, bata ka pa, pero negative thinker ka. Alam niyo ang problema daw, no? Sa katagalan, pag tumanda, mauuwi yan sa dementia, pagiging ulyanin, kaya yung Alzheimer's disease. Yun daw pala ang direction niyan. No? Yung iba naman ay, hindi man ngayon, pero yung negative thinking, of course, we know that it also leads to anxiety, it leads to depression, di ba? Kasi nga, negative thinking, no? Na hindi naman, yung iba hindi naman talaga sakit, naiintindihan ko na mayroong mga talagang biological ang problema, talagang psychological, no? Pero yung iba kasi na-train nila ang kanilang sarili na mag-negative thinking, kaya kahit wala naman talaga silang problema, ayun, nauuwi sa depression, nauuwi sa anxiety. Why? Sila ang lumikha nung sakit nila. Okay, kahit hindi yun physiological. Okay? So yun ang nangyayari. No, kaya nga mayroon nagsabi, don't hang up with negative people. They see a problem in every solution. Ganon daw yung mga nega, no? Lahat na lang, no, mayroong problema. Diba? Uy, ang ganda ng sikat ng araw ngayon, no? Sasabihin, mainit naman. Diba? Ganun lagi, no? Tapos kapag, ay makulimlim, masarap magpahangin. No, mababasa na naman ng paligid. Di ba? Puro walang nakikitang maganda. Ganun daw yung mga nega people. And that is destructive. Alam nyo, yung destructive thoughts, no? O yung destructive mind na yan, sino ba ang nagsasuffer niyan? No? Normally, anong tinatamaan? Yung sarili natin, right? No? So there are destructive thoughts on ourselves. Diba? Yung sa ating mga sarili. Yung nagnenega ka sa sarili mo. Yan. Halimbawa, self-pity, insecurities, yan, mga inferiority complex. Yan, kung anong mga hindi magandang pagtingin sa sarili, alam nyo, that is destructive. No? Hindi lang sa sumasama ang loob mo, kundi pati yung future mo apektado. Di ba? Pati yung mga gagawin mo sa buhay. Of course, kung puro ka self-pity, may mga bagay na hindi mo gagawin. Tama? Kung puro ka insecurity, may mga bagay na hindi mo gagawin. Di ba? Di ba takot kang magtrabaho, no? Takot manligaw. Siyempre, para ito sa mga nasa wastong edad, no? At nasa wastong lagay na sa buhay. Bakit? Kasi nga, mayroong inferiority, mayroong insecurity. No, yun ang reality niyan, mga kapatid. No? So, that is destructive. At yung iba, alam nyo, isang destructive talaga, yung tawag nga ng iba ay suicide ideations. Ano yung mga suicidal thoughts? Ano yung mga yon? No? May mga nakakaisip na better off dead. No? I'm better off dead. No? Parang mas mabuti pa. Alam nyo, kapatid, kahit kailan you are not better off dead.
you are much, much better alive. Kahit kailan, ha? No? Kailangan, alam niyo yung mga ganyang mga thoughts, no? Nai-entertain hanggang nag-build up, hanggang bandang huli, no? Nagkaroon na ng effect sa buhay ng isang tao. Ang mga yan ay mga part ng destructive mind, no? Yan ang nagagawa ng maling pag-iisip sa buhay natin. Of course, it could be yung destructive mind, it could be on others. Ano yan? Pwedeng makasira sa iba, pwedeng makasira sa relationship mo sa kanila, sa pagtingin mo sa kanila, right? Mayroon akong isang experience, kamakailan lang, siguro mga bandang May hanggang June, no, panahon na mas mahigpit yung lockdown. Mayroon akong natanggap na text mula sa LBC at sabi mayroon daw nagpadala sa akin, gabi yun, no? At siyempre, natuwa ako, lalo na sa panahon ng crisis. Nagpadala, so ang ginawa ko, umagang-umaga, ay pumunta ako doon sa LBC. Actually, ito yung bahay namin. Doon, mga ilang lang, siguro mga 20 meters lang yon, no? Andun na yung LBC. Kaya lang, dahil nga sa panahon ng lockdown, iikot pa ako sa kabilang street, tapos kakanan, tapos kanan uli, hanggang sa makarating ako sa 10th Avenue, pumunta ako sa LBC, dyan sa may kanto, no? So umagang-umaga, pumila talaga ako. Mga 1 oras akong pumila. Pagdating doon, ay nung turn ko na, tapos sinabi ko, ito yung may text sa akin, ito na mayroong nagpadala sa akin, sabi niya, sino pong pangalan nagpadala? Hindi ko alam eh. No? Hindi nagsabi eh. Sabi kong ganon. Tapos, pati yung amount, hindi ko rin alam kung magkano. No? Kasi iniisip ko, pwede naman talagang may magpadala sa akin, no, nang hindi nagsasabi, malay mo, anonymous. Diba? Kasi pas gusto niyang gantimpalaan siya sa langit. Di ba? So hindi ko masabi. So sabi, sorry sir, di talaga po pwede eh. No? So, ayun, umalis ako na frustrated, medyo masama ang loob ko, pambira, pumila pa ako ng pagkahaba-haba. In-expose ko sarili ko sa virus dito. No? Ang haba pa naman ng pila dyan sa 10th Avenue. Pagkatapos nun, ay mga ilang weeks, siguro after more than a week, sinubukan ko naman sa Palawan Express kasi pwede rin daw kumuha doon, no? So sabi ko, nagpakabait ako doon, no? Nagpakyut talaga ako diyan sa may Palawan Express. Sabi ko ay pastor po kasi ako, no? Baka po nagbigay ng anonymous, ganyan, pwedeng para sa church, ganyan, no? So ano naman, kinausap din naman ako ng magalang, nagpakyut din siya. Sabi niya, hindi po talaga pwede sir kasi ganito, ganyan, no? Kailangan pong malaman kung sino nagpadala, no? Alam po ninyo, mula po nung araw po na yon, no? Lagi ko pong iniisip, mayroon akong pera sa LBC. May atraso sa akin yung kumpanyang yan, no? Ang masakit po nito ha, yung bintana po namin, kasi nasa taas po kami, tanaw po namin ang 10th Avenue. Tuwing pagkagising ko po ng umaga, nakikita ko po ang LBC. At naalala ko, may pera ako dyan. No? Meron silang atraso sa akin. May utang sila sa akin. Hanggang finally, after more than a month yata, siguro almost 2 months, na ganun ako, nag-iisip ako ng ganun. No? Meron nangangailangan ng tulong. No? So, nagpadala ako, pila na naman ako. Mga 1 oras na naman ako nakapila, umagang-umaga. No? Tapos, pagkapila ko doon, no? Nung time ko na, binigay ko yung padala ko, tapos isinabay ko na yon na ganito, no? Baka po pwede, sinabi ko yung sitwasyon, tapos na hindi ko nga makuha, tapos hindi pa rin nga raw talaga pwede, hiningi ko na yung number, baka pwedeng yung number na lang ng office nyo, ng matawagan, sabi ko, ibinigay naman sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, biglang may nag-text, sabi may padala. Nakaasar talaga, kakararating ko lang doon, magkagagaling ko lang doon. Tapos mamaya, nasundan na naman, may padala na naman, 2 beses na sunod. Ay, alam nyo, napaisip na ako, teka, yung pinadala ko kanina, 2 beses ako, dalawang pinadalahan ko. Tapos 2 beses din akong pinadalahan ng text. Ang ginawa ko, tumawag na ako sa LBC. Tapos, sinabi ko yung sitwasyon. Tapos, nagtanong-tanong na ako. Tapos, lumalabas pala, pambihira, kapag ako nagpadala, tinetext back ako. At sinasabi nila na may padala sa akin. Instead na sabihin nila, ay text nila yung pinadalahan ko, sa akin nila itinetext na, pambihira yung palang unang-una, more than 1 month ago, dahil nagpadala ako, kaya nila ako tinext.
Pambihira, no? Sabi ko, ayusin nyo naman. Nainis ako. Ayusin nyo naman, pumila ako ng pagkahaba-haba. No? Pagkatapos, gano'n naman pala ang mangyari. Pero alam niyo, dahil nalaman kong wala nang utang sa akin ang LBC, magmula ngayon, pag nakikita ko sila, magaang na ang loob ko. Di ba? Yan ang totoo, no? Okay? Pero sa totoo lang, ito mga kapatid, ma-realize mo lang na mali ka, malaking relief na. Makita mo lang ang mali mo, gagaang ang loob mo. Okay? Ang maling isip, mabigat sa dibdib. Pero ang malinaw na isipan, magaang sa kalooban. Yun ang reality ng buhay, ha? Tingnan nyo to, ha? Halimbawa, tinitingnan mo yung kapwa mo, ang naisip mo may mali siya, may atraso siya sa'yo, nang pwedeng hindi niya alam, no? Tapos hindi mo nakikita na ikaw din yung may mali, o kaya po pwedeng nagkamali ka lang ng pagtingin, no? Alam mo, yung isang bagay pa lang yun, i-evaluate mo lang ng mabuti. Yung ba, ma-realize mo na, sige may mali siya, pero may mali din ako. Di ba? Ma-realize mo na gano'n, ang laki ng igagaang ng loob mo. Sa totoo lang. Di ba? Kaya lang sa totoo lang, hindi yan madali. Bakit? Dahil ito, kung mamimili ka, no, guilt o galit, marami mas pipiliin yung galit kaysa guilt. Tama? Bakit? Kasi kung galit, ang mararamdaman mo, at least siya ang may problema. Pero kung guilt ang mararamdaman mo, ako ang may problema. So parang ano bang mas madaling dalhin doon? 'Di ba? Yung iba mas gusto nilang dalhin yung galit kasi hindi sila ang may problema. Kasi yung guilt sila ang may problema, no? So nagagalit sila, no? Instead na ma-guilty sila, pero sa totoo lang may problema rin sila. Are you following? No? And that is destructive. Nasisira ka, no? Nagdadala ka ng sama ng loob. Tapos nasisira yung pagtingin mo sa ibang tao, pero ikaw pala, mayroon ding dapat ayusin sa sarili mo. Okay? So destructive mind, no, pwedeng sa iba. Pwede ring on life itself, on life in general, no? You can have a destructive mind on life sa kalahatan ng buhay. No ba? Paanong mangyayari? Yung kasi siyempre kapag nega ka sa buhay, 'di ba, lahat na lang ng pangit dinadala mo. 'Di ba? Namatay si Kobe Bryant, dinala mo. Pumutok ang Taal Volcano, kahit nasa Mindanao ka, dinala mo. Di ba? Nagka-COVID yung nasa kabilang barangay, no? Kahit ang layo-layo mo, dinadala mo. Di ba? Isang dami mga tao, lahat na lang pinoproblema nila. No? Lahat na lang affected sila, lahat na lang aburido sila. Di ba? Kung puro ka nega sa pagdating sa buhay, ang ekonomiya, di ba, ganito, ganyan ka, no? Nagbabagsakan ang mga stocks. Kala mo naman may stocks ka. Diba? Wala nang trabaho. Estudyante ka pa lang naman eh. Diba? Yung iba, ang dami nilang mga dinadala sa buhay. Kung sa buhay, nega ang nakikita mo. No? Hindi mo nakikita yung magaganda. Destructive yan. Learn to look at the beautiful things in life. And believe me, even in the midst of pandemic, there are so many beautiful things. Isa lang itong pangit, pero mas maraming maganda. Isa lang itong isang sitwasyon na hindi ka aya-aya, pero if you look at life, kung nilalawakan mo yung paningin mo, makikita mo mas maraming magagandang nangyayari sa buhay. Kahit sa sarili mong buhay, di ba? Kung magbibilang ka, mas maraming magagandang mga nangyayari. No? Kaya lang minsan kasi, yung feeling na parang you are the center of the universe. Di ba na the world revolves around you. Di ba parang, di ba? So, lahat na lang tinitake mo personally. No? Lahat na lang nagpapa-apekto ka. No? Teka muna, no? Talaga bang, halimbawa may crisis dito, talaga bang para sa'yo yan? Di ba? Bakit lahat na lang kinakailangan mong dalhin? Alam niyo yung aso namin, si Brooke, no? May ugali yun na kapag mayroong pumuputok, halimbawa, fireworks lang. O kaya, pwedeng talagang may nagpaputok ng baril, no? Minsan may itinutumba no? Minsan sa tabi namin, di ba? So, alam mo, may marinig yun na paputok. Yung aso namin, maghahanap agad ng sisiksikan na tago. Iba yung mayroon siyang bubong, sisiksik sa isang sulok, no? Kaya pag nakikita ko siyang gano'n, pag may pumutok, puk! Gano'n naman, bang! Gano'n. Makikita ko si Brooke, gumagano na naman, no? Nabahag ang buntot, sasabihin, Brooke, ano ka ba? No? Ano ka, feeling VIP? Feeling politiko ka? Akala mo lahat na lang baril para sa'yo? Diba? Para feeling mo celebrity ka, no? Pero minsan, di ba, yung iba dyan, mga feeling celebrity, no? Mga feeling VIP, no? Lahat na lang para sa'yo. No? Hindi.
mayroong nag-uusap, no? Lahat na lang ikaw pinag-uusapan. No? Mayroong nag-post, kala mo tungkol sa iyo agad. Hello, mga kapatid, di ba? Parang lahat na lang para sa iyo, lahat na lang dinadala mo, no? Alam niyo, that's destructive. Hindi yan makabubuti, no? At nagpapabigat lamang ng iyong kalooban. Okay? So that has to be mended, okay? Yung destructive mind. Ano pa? Yung deficient mind. Deficient mind. Pag sinabi kong deficient o kaya defective, of course may mga deranged naman talaga, may mga delusional, di ba? Pero hindi ako doon sa level na yon, yung tinutukoy ko ha, no? Kapag sinabi kong deficient mind, yung mga mali-mali mag-isip. Yung mali na, pinapaniwalaan pa, di ba? Kaya hindi nila naiisip na, kailangan ituwid ko to. Malitong mindset kong ito. Di ba? Si Pastor Darwin, di ba, nagturo last 2 Sundays ago, no, na tungkol sa limiting mindset. Di ba? Things like that. Di ba? Yung mga bagay na hindi naman talaga nakakabuti. No? Yung mga yun, yung mga deficient mindset kasi yan ng mga maling-maling mga isipan. No? Halimbawa, ito, panahon ng COVID, di ba, ang daming mga deficient minds. Mga mali-mali mag-isip. Halimbawa, nagkasakit yung tao at nag-positive, tapos parang pinandidirihan, di ba, parang takot na takot, di ba, pinag-uusapan pa. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba, nabiktima na nga, gaganunin mo pa, ini-stigmatize pa. Di ba, kaya alam nyo, maling isip yan Di ba, yung na-i-stigmatize yung isang taong nagkasakit, yung iba ay parang pinag-iisipan na ng masama, siguro pinaparusahan ng Diyos yan. No? Yung sinipon. No? Kaya nabahing, no? Pinaparusahan na ng Diyos yan, pinapalo na yan. Di ba, isang mga ganun tayo mag-isip? Teka muna, no? Pwede namang may mangyari na talagang okay, maintindihan mo siya, di ba? At mag-sympathize ka, right? Alam nyo, napapansin ko lang itong mga panahon na to, ibang mag-isip yung big time sa small time. Yung mga big timers, pag nagka-COVID, pinapublish. No? Sinasabi nilang, nagka-COVID ako, I'm positive. Di ba? Mga sports celebrities, mga showbiz personalities, politicians, si Trump, di ba? Hindi nila tinatago, mga small o mga big timers. Yan. Pero yung mga small timers, nagtatago. No? Kaya kung hindi mo tinatago, congratulations, big timer ka. Okay? Natuwa ako doon sa isa kapatid natin, no, na ngayon kasi hindi na siya taga rito sa Caloocan, pero isa rin siya sa tinawagan ko. By the way, pag may nagkakaganyan, isa sa mga ginagawa ko ay either tinatawagan, tinitext sila, kinakausap, pinagpipray over the phone, no? At yung iba kung hindi man sila mismo, yung kanilang kapamilya, yung taong malapit sa kanila, yun ang tinatawagan ko. At ang totoo po, no, marami-rami na rin, no, yung ilan na rin talaga yung mga nakausap ko, na ministran ko, pinagpray ko, no, na mga taga-church o kaya taga-cell group lang natin o kaya mga dating mga taga-church, no. So mayroon na ilang mga cases na, no. Kaya lang kaya ko po sinasabi ito, minsan yung maling isip, no, na kapag tayo ay parang tayo mismo ini-stigmatize natin yung sarili natin. Di ba? Tapos tayo parang nagtatago huyang hiya, no? Alam nyo, ako nga ang challenge ko ganito no? Kung may mga pinagdaanan na ganyan, share your testimony. Yung isa nga nakita ko, pinusbook niya kung paano pinagdaanan niya, no? Okay? Share your testimony. Hindi ko pinipilit pero share your testimony so that others can also be encouraged. Di ba? Na makita nila, okay, ganun pala yun, no? Kaysa natakot ang namamayani, kaysa hiya yung nagahari. Di ba? Bakit hindi ituwid yung pag-iisip? Di ba? Yung mga cases po na mga kapatiran sa church, karamihan asymptomatic, yung iba may mga mild symptoms, yung isa diarrhea, no? Yung iba ay nawalan ng panlasa sandali, hindi dahil sa hindi marunong magluto yung asawa, no? Yung iba ay inubo sandali, nilagnat sandali, ilang araw, parang dalawang araw, tapos nagpates, ayun, positive. Yung mga ganun, no? At of course, eventually, after that, ayos na sila. Yung iba, individual lang, yung iba, halos buong pamilya. Yung mga ganun mga cases no? Pero, sinasabi ko po ito for us to have a right mind pagdating sa ganyan, no? Na tayo ay nagsisimpatize, nagpipray, sympathize, don't
stigmatize. Amen? Amen? At at hindi po dapat na isang bagay yan na kinakahiya. Minsan tuloy na iisip ko, no? Ano kaya kung sa GTC, magkaroon ako ng service na for COVID survivors, no? Yung mga nag-positive tapos okay na sila. Tapos na sila doon sa 13 days. Ano kaya tapos gagawin namin ay i-discriminate namin yung wala, yung hindi nagkaroon. Di ba? Ano kaya? Pwede lang dito yung nagkaroon. Kasi, actually sabi ko nga, ang pinaka-safe na gusto kong kausap yung yung nagkaroon na no? At ayaw kong kausap, ayaw kong dumidikit doon sa mga hindi pa nagkakaroon Delikado ako sa'yo. Yung nagkaroon na, medyo, na ako doon, kampante na ako, no? Well, sabi nila, hindi pa naman sigurado na hindi siya babalik, no? Pero, wala pa ring basis, wala pa ring pag-aaral na mapapatunayang bumabalik. Yung kay Subiri, siya mismo, si Subiri, hindi siya sure. Si Senator Subiri, hindi siya sure kung baka false negative yung isa niya, yung una. Ay, okay, my point is, diyan mo na, yung mga erroneous thinkings. Right? Yung kaya tayo nega sa maraming mga bagay, hindi natin kayang handle. Bakit? Kasi mali yung ating mga isipan. Okay? Of course, I'm not saying mga kapatid na i-welcome mo yung sakit sa sarili mo, ha? Sinasabi ko, don't stigmatize. Amen? Of course, we're still praying ng proteksyon ng Panginoon lagi. Amen ba? Okay? So yun no? Halimbawa, ano pa ba yung mga deficient mindset na yan? Halimbawa, yung mga poverty mindset. Diba yung laging utak mahirap, no? Yung bang laging naghahanap ng kung sinong tutulong, di ba? Ganyan, no? Ano pa ba? Yung mga victim mindset, no? Na pag may nangyari parang puro pabiktima yung kanyang tingin sa kanyang sarili. Ano pa ba? Yung acne mindset. Alam niyo bang may tinatawag na brain acne? May tagyawat ang utak? No? Anong itsura? Ano kayo pagkakaiba ng tagyawat sa utak? No? Parang parehong puti yun Parang yung malambot yan. Okay? Pero, brain acne? Hindi, yung ibig ko sabihin ng brain acne, yung alam ko na yan. No? Acne, alam ko na yan. No? Brain acne. No? Yung ganyan kaya minsan di tayo nag-grow, kasi pag may narinig tayo, mayroong nabasa tayo, parang laging alam ko na yan. Okay? Deficient mindset. Next is deceive mind. Deceive mind. I want you to read this, 2 Corinthians 11 verse 3. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, no? Ito yung pinakamatinding sandata ni Satanas sa buhay ng mga tao. Sa lahat ng tao. Okay? So, yung iba kaya hindi lumalapit sa Panginoon, deceive. Masama ang isip tungkol sa church, masama ang isip tungkol sa Bible, masama ang isip tungkol sa pastor, no? Tungkol sa Kristyanismo, deceive. No? Kaya paniniwala ganito kahit taliwas sa sinasabi ng Biblia, deceive. Pero minsan niisip natin ang mga deceive, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero here, we can read that even those who are believers already can be deceived. Kaya sabi ni Apostol Pablo, no, na I am afraid that as the serpent, as Satan deceived Eve, no, ganun din naman, your thoughts will be led astray. Saan? From a sincere and pure devotion to Christ. Upang alam nyo po, pag tayo na-deceive, makikita natin na, ayan, nanlalamig ka na. Diba? Tapos, pag nanlalamig na kasi nabago na yung isip mo, diba? Yung bang, iba na yung mga pananaw mo. So, dahil dyan, no, mga nakikita mo, puro mga hindi magaganda, diba? I-justify mo na yung mali mo. Bakit? Kasi nga, na-deceive na yung isipan, no? Ang may problema na yung church, ang may problema na yung buong Kristyanismo, no? Ikaw na lang ang tama, di ba? So, bakit? Kasi nga na-deceive. Alam nyo, isang bagay yan na mahalagang bantayan natin sa ating mga isipan, no? Okay, ang buhay ko nagiging ganito na yung direction, no? Nawala na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because you are being deceived, di ba? Maraming mga loloko ng kaaway. Kaya lang,
Yun nga po, dahil nga sa nadideceive, hindi nila nakikita yung problema. Diba, pwedeng ipagpilitan pa. Diba, i-justify pa. At sasabihin na walang masama, no? O pwedeng ito ang tama. Yeah, okay, no? Pero alam nyo, sabi ni Vice President Pence ng US kay Kamala Harris sa kanilang debate, no? Sa Vice Presidential debate. Sabi niya ganito, "You are entitled to your own opinion, but you are not entitled to your own facts." Okay, opinion mo yan, pero hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong katotohanan. Diba? Pwede kang, karapatan mo yan, nasa sarili mo yan, sa opinion mo, pero wala kang karapatan na gumawa ng sarili mong katotohanan. And I would say to you, you are entitled to your own thoughts, but you are not entitled to your own truths. Sige, isip mo yan, ganyan ka mag-isip eh. No? Pero wag mo kaming pipilitin na mag-agree sa'yo, wag mong pipilitin ang sino man na palabasin na tama ito. Why? No? Kasi you are not entitled to create your own truths. Ang truth mananatiling based on the Word of God, whether you will like it or not. So be careful with deception, mga kapatid. Okay? So what helps mend the mind? What helps mend the mind? Okay, quickly. Ito, no? Ilang mga bagay. Ano bang makakatulong sa akin? Yung mga binanggit ko, ilan sa mga areas na kinakailangang mamend. Pero ito, number 1, take responsibility. Take charge of your own thoughts. Bakit? Pwede ba yun, pastorya? Kasi kung hindi pwede pala yun, hindi dapat sasabihin ng Bible na be sober-minded. Since it was commanded, ibig sabihin, it is in your power to do so. Okay? Pag sinabi, tinuan mo ang isip mo, ayusin mo ang isip mo, sabi ng Bible, ibig sabihin may part ka. May responsibility ka. Right? Ayusin mo, pag-iisip mo. Diba? So, ibig sabihin, you can take responsibility. Somebody said, isang philosopher, Indian philosopher, sabi niya, the mind is a beautiful servant, but a terrible master. I like that. The mind is a beautiful servant, but a terrible master. No? So, ibig sabihin, ang mind pala natin, kung ano yung kung yung mga pumapasok sa isip mo diyan, kung nakokontrol mo siya na you are the master of your mind, ibig sabihin, that's a beautiful servant. No? Maganda yan, dudulot sa'yo. Pero if it's your master, no, and you are the servant, kung ano yung pumasok sa isip mo, paniniwalaan mo, i-overthink mo, no? Nako, patay tayo dyan. No? May pumasok na alalahanin, pinroblema mo, no? Then, kawawa ka talaga. It's a terrible master. No? Remember, kapatid, you are not at the mercy of your thoughts. You can be the boss. Remember that. Take responsibility. Take responsibility. Mayroon tayong magagawa, mga kapatid, ha? Okay? Number 2, avoid pollutants. Avoid pollutants. Ano yun? Ang dami nakakadumi ng isip. Right? Social media. Yan. Lalo na ngayon, age of information. O syempre, pag information, aba ang involved dyan? The mind. So anong pinapanood mo? Anong mga binabasa mo? Anong mga nilalaro mo? Pollutants. And you wonder why nadidrain ka? Bakit ka nagkakaganyan? No? Bakit parang wala akong gaanong peace? Wala akong gaanong joy of the Lord? No? Kasi baka may mga pollutants. It can be people. People can be pollutants. Right? Yung mga toxic na mga tao, right? Pag sila pagkasama ko to, nadidrain ako. No? Diba? Minsan may mga kasama, kapag kausap mo, sumasaya ka, gumaga ang loob mo. Pero pag yung kausap mo, pagkatapos yung mag-usap, bumigat loob mo, diba? Na-discourage ka, na-drain ka, pollutant yan. Diba? Halimbawa, kausap mo si cell leader mo, ganadong-ganado ka na naman. Yes, papatuloy na talaga ako kay Lord. Maglilingkod na ako ulit kay Lord. Tapos kausap mo yung dati mong ka-cell group. Pagkatapos yung mag-usap, na-drain ka na naman, discourage ka na naman, ayaw mo na naman. O, tingin mo, sinong pollutant? Diba? Doon pa lang, dapat alam na natin. Okay? Avoid pollutants. Number 3, detox. Detox. Okay? Kailangan pong mag-detox. Alam niyo ang magandang pang-detoxify? Take a look at this picture. I like this picture. No? Sabi niya, yun, isang Bible. No? Merong isang mama na nalunod.
sa kung ano-anong mga informasyon, kung ano-anong mga intake, kung ano-anong mga sangkatutak na input sa kanyang buhay. No? Siya ay nire-resuscitate ng Word of God. Alam nyo, that's a very good picture. That's the power of the Word of God. Okay? You can detoxify your life by soaking in the Word of God. Totoo yun, no? Nagpakalunod-lunod tayo, nagpakalunoy-lunoy tayo sa kung ano-anong mga inputs. Pwedeng galing nga sa, yan, yung mga picture dyan, may galing sa Facebook, may galing sa Instagram, may galing sa Messenger, may galing sa YouTube, Google, kung ano-ano, no? Kung ano-ano pa, no? At of course, hindi lang yan sa mga internet, no? Pwede sa TV, pwedeng sa tao uli, no? Pero the Word of God can detoxify you. If you just have the right attitude to the Word of God, if you have a high respect for the Word of God, kung naniniwala ka na ito pa rin, no? This is my standard, no? Ano mang tatanggapin ko, hindi ko tatanggapin ang standard ay ang Word of God. If it's contrary to the Word of God, no? Hindi ko tatanggapin yan. Okay? Dapat ganun no? The Word of God can detoxify you. That's why, itong mga nakaraan, nag-i-issue ako ng 90 days challenge uli. May mga gumagawa na by the way. Pero kung hindi nyo pa ginagawa, I am encouraging you, 90 days. Sa inyong mga cell group, pag-usapan ninyo, kung kaya sarili mo na lang, i-ano mo na lang sa sarili mo, magna 90 days challenge ako. Diba? Magbababad ko ang sarili ko sa Word of God. Magbabasa ng Word of God. Number 4 is, pray, of course. Pray and worship. No? Spend time with God. Merong isang lumang kanta, sabi niya, times of refreshing here in your presence. There's no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. And the truth is, personal experience, no? Alam ko na experience po ito. When you spend time with God, di ba pag nagpipray ka, di ba magulo isip mo, tapos biglang lumiliwanag yung isip. Ang bigat ng loob mo gumagaang. Diba? May mga bagay na hindi mo naisip kung kung nagwo-worry ka lang, hindi mo maiisip. Makikipag-usap ka lang kung kani-kanino, hindi mo maiisip. Pero when you come to the throne of God, kita mo may ini-impress na thought sa iyo si Lord, may na truth ang Panginoon sa iyo, may sinasabi ang Panginoon sa iyo, and that's why you gain peace of mind. You gain inner joy. Right? That's what spending time with God can do. Pag ikaw nakipag-usap sa Panginoon, pag ikaw ay nagwo-worship sa Panginoon, pag ikaw nasa paanan ng Panginoon, alam niyo iba talaga, no? You can experience yun pong ibang klase ng peace na galing sa Panginoon, no? Only God can give that, no? Kaya nga pray, no? Mag-pray, yung prayer in itself yung pray pa lang nakakatagpo ka na ng peace sa totoo lang, di ba? Pero all the more kapag sinabi mo, Lord, please change my mind. Ayusin niyo takbo ng utak ko, Lord. No? Ang gulo ng utak ko, ang dumi ng utak ko. Please change me. And do it in faith. Maniwala ka, no? Na ang Panginoon ang tutulong sa'yo. Kahit hindi man biglaan, unti-unti, nababago yung ating mga isipan. No? That's the power of prayer. That's the power of coming to God, mga kapatid. Okay, let me end with this verse. 1 Corinthians 14, verse 20. 1 Corinthians 14, verse 20. Sabi niya ay, sabi po ni Apostol Pablo dito, brothers, do not be children in your thinking. When it comes to evil, be children. But when it comes to your thinking, be mature. Ano raw? Gusto raw pala ng Panginoon talaga yan. No? Alam niyo, ang maayos na isip kasi is immature mind. Come on, is matured mind. Ano ba yung maturity? Alam nyo, ang maturity ganito. Yung isip natin, nababago. Ibig sabihin ganito. Nung tayo ay mahina-hina pa, siguro bago nakakilala sa Panginoon, of course, yung dating buhay, ganun pa rin tayo. Pero, unti-unti, nakikita natin, isang unang nababago dyan, yung gawa natin. Tama, our deeds. Yan, nagkakaroon ng changes. Nagmamature kasi. Susunod, makikita natin nababago yung ating pananalita, yung ating speech. So, from deeds to speech. Isang level ng maturity yan, pati yung salita natin, nakokontrol na natin.
Pero alam nyo, greater level of maturity, yung isip mo, nakukontrol mo na, nagmamature na. Dati, itong masamang gawang ito, ang dali kong gawin. Tapos ngayon hindi na. Congrats, you're maturing. Dati, ganito ako magsalita, ngayon hindi na. Congrats, you are maturing. Pero ito, dati ganito ako mag-isip. Pero ngayon, pag pumapasok sa isip ko, hindi ko na tinutuloy, kinokontrol ko na. Congratulations. That's another level. That's a greater level of maturity. Yan yung isang bagay na hindi na nakikita ng tao. Ikaw at si Lord na lang ang nakakakita. Kaya nga alam nyo, mga kapatid, no? Napakahalaga na sa paglapit natin ngayon sa Panginoon, Lord, I want that. Please mend my mind. Tulungan mo ako, Panginoon. Of course, there are some of you po pwedeng kailangan nyo po ng professional help at naiintindihan ko po yun. Pero tingnan nyo po ito, itong mga ilang mga bagay na pinag-usapan po natin ngayon. Baka ito palang sapat na para sa'yo. Makakatulong na ng malaki sa'yo. So kapatid, sa oras na to, can we just come before the Lord? Yumuko lang tayo, pumikit. And let me just ask this question to you. Maaring ikaw, may mga sinurrender ka na sa Lord. You have surrendered your deeds. Yung mga gawa ko dati, hindi magaganda. Sinuko ko na yan sa Lord. Yung mga isip ko dati, yung mga salita ko dati, hindi magaganda. Nasuko ko na rin yan kay Lord. Pero, have you surrendered your thought life? Have you already surrendered the way you think? Ngayon bang, hindi necessaryong masama. Of course, pag masamang isip, huwag mo nang ituloy. May kalasuan na isip, huwag mo nang ituloy kasi. Pero hindi lang yan dyan eh. Di ba? May naiisip ka ng hindi maganda tungkol sa kapatid mo. Ba't itutuloy mo pa? Tungkol sa ibang tao, ba't kinakailangan mo pang i-meditate yan? Diyan pa lang, isuko mo na sa Panginoon. May naisip kang hindi maganda tungkol sa sarili mo. Bakit kinakailangan mo pang i-entertain? Alam mo kapatid, learn to surrender your thought life to God. Surrender your thought life. Hindi lang gawa, hindi lang salita, pati isip. Matutunan natin na isuko sa Panginoon. Come on, make that decision. Lord, I surrender my thought life to you. Panginoon, change me, change my mind, mend my mind. Come on, pray. Pray for yourself. Lord, meron akong dirty mind. Change me, Lord, change my mind. Lord, na-entertain ko yung mga deception, yung mga mali-maling isip. Lord, please change my mind. I have this destructive mindset about myself. Lord, I surrender this. Come on. Suko po natin sa Panginoon. Oh Lord, you are our God who has created our whole being. You have created our minds. You have designed our minds. Kayo ang may akda na lahat ng ito, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng komplikasyon sa isip namin. Alam niyo po lahat ng ito, Lord. At salamat po dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. May mga bagay na nasa isip namin, Panginoon, na ayaw po namin ng mga ito. Kaya sa oras na to, Lord, would you please touch us? Touch our minds and give us the mind of Christ. Give us your mind, Lord. Renew our minds. Tulungan mo kami, Panginoon. Ayusin mo po kami. Yung mga bagay na isipan namin na hindi nakakabuti sa amin, hindi nakakabuti sa pamilya namin, hindi makakabuti sa mga pangarap namin, hindi nakakabuti sa relationships namin, hindi nakakabuti, Panginoon, maging sa spiritual life at sa ministry po namin. Lord, ayusin mo yung mga isip po namin. We surrender all of this to you, Panginoon. Lord, touch our minds. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa pakikinig niyo po sa amin. In Jesus' name, amen at amen. Okay, isang announcement lang mga kapatid. Ito po napakahalaga no, na please, kasi ngayon po ay October 10, no? October 10, 11, no? 11, October 11, okay? So, ngayon po ay ilang araw na lang at malapit na po yung ating conference. Okay? Yung national conference. Okay?
So, ngayon, that will be on 9:30 and 31. Okay? So please, kung hindi pa kayo nakaka-register, magpa-register na po. Huwag nating palagpasin ang pagkakataong ito. Naniniwala po ako, napakalaking tulong po talaga ito sa atin. So, please yung patulong po kayo sa inyong cell leader, kung medyo doon sa mga pagpaparegister, kung mayroong problem, patulong po kayo sa anak ninyo, yung mga lola natin dyan. No? Although yung ibang mga lola natin, mas teki pa kaysa sa apo sa tuhod. No? So, tulong-tulong lang po tayo. And I want all of us, tayo po ng mga magkakasama sa GTC, magkakasama sa simbahay. I don't want you to miss this. Yun pong ating conference, 29, 30, and 31. Okay? Sige po, tayo ay umuko ulit at tanggapin po natin ang basbas po ng Panginoon. Let's close in prayer now. Lord, send us now with your blessings. Patuloy kaming humihingi, Lord, that you cover us with your protection and shower us with your blessings, Lord. Ang aming mga kanikanya mga pamilya, kanikanya mga sambahayan. Thank you, Lord, because we are under your favor and protection. Salamat po, Panginoon. Lord, yung mga taga-GTC, yung mga kapatiran namin, kasama po namin ngayon na nagsasisimbahay. Lord, we are praying na i-bless nyo po kami sa lahat ng areas ng buhay po namin, yung mga finances, relationships, yung health. Niling namin, Panginoon, ang pagtulong po ninyo sa amin. At salamat po, nagtitiwala kami kasi you are in control. Titiwala kami, Panginoon, sa pagtugon sa mga prayers po namin. Thank you, Lord. At tinatanggap namin ngayon ang basbas nyo sa buhay namin. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama at pagpuspos ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.